Heto na po ang huling vlog ko ngayong taon patungkol sa pag-aani ng mais. Marami kasing nagtatanong doon sa nauna kong upload kung saan pinakita ko yung manual na proseso na pag-harvest ng mais. Kung bakit hindi na lang daw namin pina-harvest gamit ang machine o kung hindi daw ba uso sa amin ang paggamit ng ganitong makina sa pag-harvest. O ngayon, ito na po yung sagot sa katanungan nyo. Binukod ko man kasi yung vlog ng pag-harvest ng mais gamit ang manual processing tsaka itong automatic. Automatic ba tawag dito? Di ba manual yung mano-mano? O di tawagin ko tong automatic para di tayo malito. Di ko man kasi pwedeng pagsabayin yung vlog. Ano yun? Nagpupulwak ako ng mano-mano sa pagbalat ng mais tapos may dadaan sa likuran kong makina katulad nito. Ano nang mangyayari sa akin yan? Baka mapasama na ako sa babalatan niya hanggang sa may pasok sa sako. Baliw ako sa kanya mga halik. Okay lang. Dapat hapon na ako nagpunta dito sa bukid para tignan yung pag-aani nila ng mais gamit yung harvester machine. Dinig na dinig ko na kasi yung ungol kahit nasa bahay pa ako. Kaya dali-dali akong dumiretso dito para videohan. Binilisan ko kasi baka pagdating ko dun tapos na. Wala na akong maabutan. Mabilis pa naman matapos kapag harvester yung gamit. O, diba sing ang mambagtik ya kabayo. Ayun, naaaninag ko na siya. Bale, itong hinaharvest po nila ngayon ay yung sa kapatid ko. Kung natatandaan nyo, ito yung lugar kung saan ako nagpatubig at nag-abono. Dito rin kami gumawa nun ng alulong, ayun no, kung saan naganap ang aking ilang mga cooking vlogs. Pagdating ko, ganyan na po itsura ng maisan. Natrim na nila yung magkabilang gilid. Kakarkaran na lang nila yan ng konti para maging pulido yung pagkakagupit. Siguro nasa 40% na itong natatapos nila. Mga 3 balik-balik na lang siguro ito tapos na. Pero marami pa naman itong kasunod na i-harvest nilang taniman ng mais pagkatapos nito. Wala naman kasing problema kahit abutin sila ng gabi kasi may ilaw naman. Minsan nga inaabot sila hanggang hating gabi Kurimaw pala ang tawag nila sa ganyang makina dito sa lugar namin. Ewan ko lang sa lugar ninyo. At napaka-convenient ng makinang ito para sa mga magsasaka. Kasi less effort at less pagod talaga. Pagkadaan ng kurimaw kasi dyan sa mga maisan, paglabas buto na agad. Kailangan lang ng tao na sasalo gamit ang sako sa may likuran. Bukod dun sa driver. Tapos sila na rin magtatahi dyan para i-seal at hindi matapon. Tapos may isang tao dyan na sumusunod sa kanila para i-double check kung may mga nalaglag ba, may mga hindi nakain yung kurimaw, ganun. Nangyayari yan kadalasan kapag may natumbang mais. Yun hindi na niya nakukuha, kaya dapat may tagapulot. Minsan tumutulong na rin kami sa pagpupulot kung may mga naiwan pa ba. Kasi hindi naman 100% accurate na makikita lahat nung isang taong nagpupulot, diba? Kung nakikita nyo yung mga yan na yung mga balata at pukol ng mais na binuga nung kurimaw. Nagiging pataba na lang siya ng lupa. Kasi nadudurog na pati yung pukol na pinagdikitan ng mga buto ng mais, ganun. Hindi kaya kapag kinornal siya, nasiseparate yung pukol ng mais. Kaya pwede mo pang ipunin at gamiting panggatong or pamparlang ng dalikan. Bali, nakailang ikot-ikot din ako dyan. Wala man akong napulot, Diyos ko. Dumiretso na lang ako dito sa may starting point nila. Kasi dito nila inilalaglag at iniipon yung mga nakuhang mais na nakasako na. Tapos bubuhatin nila papunta na sa trailer para hakutin. 10% pala yung kinukuha ng may-ari ng kurimaw doon sa magsasaka. So kung 100 sako na butil ng mais yung na-harvest sa lupain mo, 10 sako doon ay mapupunta doon sa may-ari ng harvester at sa mga kasamahan niya. Mabigat siya kumpara kapag nagpa-cornal ka. Kasi pagkakaalam ko, tig-4 na piso lang yata per sako ang bayad doon. Pero magbabayad ka pa ng mga taong nag-harvest manually. Kaya matrabaho siya. Samantalang dito, ang bilis lang tapos magbubuhat lang yung gagawin mo. Kaya kahit mahal, mas marami pa rin tumatangkilik dito. Dahil napaka-convenient talaga. Balak ko nga kapag nanalo akong mayor, magpo-propose ako ng budget na bawat barangay dito sa amin kung saan pagsasaka ang pangunahing hanap buhay dito ay magkakaroon ng tig-3 kurimaw o higit pa. Tapos mag-hire din ako ng mga taong mag-ooperate nito at tagalista ng schedule sa kung kaninong pananim ang dapat unahing i-harvest, hindi yung palakasan. Diba? Nakapagbigay ka na ng trabaho, nakatulong ka pa sa mga magsasaka. Kaysa naman ipampagawa ko ng mga kalsada yung budget na yan na kahit maayos pa sinisira para lang masabing may nagawang project. At syempre ako din mismo ang bibili, isasama ko yung mga magsasaka kasi nasa 1.5 up to 2 million ang isa nito. Pero kapag pinadaan mo sa kamay ng mga korap, magiging 10 million isa ang presyo. O syempre may mga kickback kasi yan, B. Kaya sa 2034, samahan niyo po kami ni Mayor Vico Soto para sa good governance and right conduct. Tama ba yung sinabi ko?
Eme lang, manifestation ko lang naman yan na sana'y marinig ng mga nakaupo. Tapos na nilang i-harvest itong sa kapatid ko, kaya ayan, tinuturo na ni tatay ko. Dito sa driver, yung susunod na lupain na aanihin nila. Bali, Diteche yung isusunod mo and then doon sa far away, sabi niya. Thank you for coming over. You can leave now. Umalis na kami habang humahabol yung tatay ko. Dahil iuwi na namin sa bahay itong mga naaning mais. Nakisakay na rin ako, tamad na kasi akong maglakad. Naglakad lang ako papunta dito kanina kasi matagal pa sila umalis. Di ko na maantay. Baka pagdating ko dito, tapos na. Ganito pala nagiging itsura ng mga pukol ng mais kapag cornal yung gamit. Pwedeng isa ko yan pang gatong. Pero di sa amin yan ha. Unlike pag harvester machine, durog talaga yan lahat. Wala kang makikitang buo-buo. Habang nasa biyahe na kami pa uwi, sakay nitong rotor, hindi ko maiwasang mag-model-model B. Kasi feeling ko para akong isang beauty queen na nag-homecoming tapos sumakay sa isang float parade. Kasi alam nyo ba, mahal mo na. Wala tayong magagawa, mahal mo na. Ba't adan? Ba't adan? Andito na kami sa bahay, sa wakas. Inutusan ko silang ibaba na. Habang pinapanood lang sila. Ayan, sige, magtulong-tulong kayong magkakamag-anak. Di ko na sila tinulungan. Itong ang payat-payat ko, mabalian pa ako. Bukas na pala nila ito ibibilad sa araw. Hapon na rin kasi, wala ding kwenta kung ibubuhos pa nila ngayon. Tapos bumalik din agad sila sa bukid pagkatapos nilang maisalansang ito lahat kasi may mga hahakutin pa sila doon na mga bagong harvest din. Kinabukasan, ayan, naibilad na nila sa araw. Hindi ko na nabidyohan yung pagbuhos kasi kagagising ko lang. Nasa 2 to 3 days din ang pagbibilad nito, depende na lang sa init ng araw. Kung hindi ba makulimlim at kung hindi umulan. At dahil nga sa wala akong entry doon sa pagbubuhos nila nito, kunwarian na lang akong tumulong sa paghahalo nito. Kahit kakatapos lang din ito haluin ng kapatid ko kanina. For documentation ko lang naman, B. Babalik-balik pa sana ako dyan ng ilang beses. Kaso, bigla nang sumikat yung araw, B. Sobrang init, Diyos ko. Wala pa naman akong jacket. So, okay na yan, sayang ang beauty white soap. After 2 days, ayan, kinupkop na nila. Tuyo na daw kasi, kaya nilagay na sa sako. Winawalis-walis na lang yung mga natera. Hindi na rin ako nakatulong dito kasi may pinuntahan ako. Kararating ko lang ng mga oras na to. So, ang nabidyohan ko na lang, ito, yung pagtatahi sa sako ng kapatid ko. So, ganyan daw, yung tamang pagtatahi para hindi mabunak kapag isinarang na nila. Hindi pa nila to agad ibebenta kasi naghahanap pa sila ng buyer. Sobrang mura kasi ngayon ng mais, B. Kaya ayan, isinarang muna nila dito sa tapat ng bahay namin. Tapos tumulong lang ulit ako kunya-kunyarian. For documentation lang naman ulit. At para magmukha akong masipag sa vlog. Tapos ito naman, gusto magpakitang gilas ni Mark Vincent. Kaya nagpa-spot siya sa kapatid ko. Para maipakita niya daw sa mga classmate niya na kayang-kaya niyang magbuhat ng isang sakong mais. Pati din itong pinsan ko na si Mike Ronel. Na kahit pasado na daw siya sa pagiging isang pulis. Gusto niyang ipakita na tumutulong pa rin siya sa mga gawaing bukid. Tapos ito namang si Axel Breaks, wala, gusto niya lang sumakay dyan. So ayan na po lahat ng mga na-harvest nilang mais na tapos na ring ibilad sa araw. Nag-aantay na lang yan ng buyer. Marami kasi 4 na tao ang may-ari niyan. Kapatid ko, tatay ko at 2 tito ko. Dumiretso kami dito sa may Bowlalo kung saan apakadaming mga nagbibilad ng mais dito sa kalsada para sunduin yung tatay ko at tulungan na matapos yung mga mais na binilad din niya dito. Pero doon pa yun sa may bandang dulo, hindi sa amin tong mga ito. Doon pala ako nagtanim ng mais noon, ngayon na harvest na. Ngayon andito na kami sa may pinagbiladan ni tatay. Malayo na to sa bahay namin. Kapag ganito kasing anihan ng mais talaga, ang hirap maghanap ng pagbibiladan, Diyos ko. Unahan na lang yung mga magsasaka kung saang pwesto nila maibibilad yung mga mais nila. Walis-walis na lang naman ng mga natira yung gagawin dito. Nahakot na yung iba. Kaya ayan, tumulong na lang din ulit ako for documentation na naman. Pagdaan ng ilang mga araw, ito na po yung pinakahihintay nilang pagbebenta ng mga mais. Papunta na kami sa may junk shop ng tito ko kasi doon tinitimbang yung mga mais. Kaso, ewan ko kung anong pumasok sa isip ng tatay ko. Sabi niya, bidyohan mo nga ako habang tulak-tulak ko tong kariton nila Alma. Okay na yan, tay. May mga maaawa na dyan sa'yo. Dito na pala kayo bumili kila Ate Alma. Sa kanila kami nabili ng mga isda, karne kapag hindi kami nakapamalengke. Bali kanina pa sila nagsimula na magtimbang ng mga mais at maglagay sa truck dito sa junk shop pagdating namin. At naloka ako kasi ang gagwapo ng mga tagabuhat nila. Naku, shoutout na lang sa inyo. Yun lang ang magagawa ko sa ngayon. Lalo na itong naka-shades, kamukha niya si Tomas ng Incognito. Pati yung kilos at character, kuhang-kuha niya talaga. Ako pala ay nakapag-asawa sa politik. Ang mga minamahal ko ay si Ching Martinez.
O, diba? May similarity. Kung ayaw nyo mag-agree, bahala kayo. Bali, ang proseso dito, titimbangin nila isa-isa yung bawat kaban ng mais. Tapos, iti-take down notes nung buyer, tsaka nung owner. And then, ito total pagkatapos para magtali. Kung ilang kilo ba lahat inabot ng mais. Nasa 17.70 pesos per kilo yung presyo nitong mais ngayong araw na binenta nila. Hindi ko lang sure ngayon na na-upload ko na tong video kasi nagbabago-bago yung presyo. Alam nyo, sobrang nakakapagod tong ginagawa nitong mga nagbubuhat sa totoo lang. Lalo na itong dalawa na nagdadala hanggang doon sa may truck. Oh, Diyos ko. Nasa 50 kilos pataas pa naman bawat isang sako niya. No? Parang gusto ko tuloy silang pakainin sa mang inasal pagkatapos nito or kapag hindi na sila busy. Pagkatapos nilang matimbang lahat at mailagay sa truck, magsha-shoutout pa sana sila kaso nagkakahiyaan na, Diyos ko. Shout out pala kay Madam Armida. Ano maganda? Bisik ka. Shout out po pala ang aking amo. Ayan, si Madam Armida lang tuloy yung na-shoutout dyan. Umalis na rin sila agad kasi marami pa silang hahakutin sa iba't ibang mga lugar. Kaya thank you for coming over. You can leave now. Please share this video and follow me for more. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Ay, teka lang, sandali. Sasama ako. Ayun, iniwan na naman ako.